Tayo po tayong lahat. Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Ito na po yung ikatlong bahagi ng ating serye, Always Enough. Deuteronomio 8:5 hanggang 18, mula po sa version ng Ang Biblia. So binago ko po dati yung Magandang Balita Biblia. Meron akong Bible na ganun. Ito bago lang po, ang Biblia. Wala pa ako nahahanap na physical Bible. Mas maganda po itong version na ito para dito sa serye na ito. So basahin po natin, andyan po ang ating text. Alamin mo sa iyong puso na kung paanong dinidisiplina ng tao ang kanyang anak ay dinidisiplina ka rin ng Panginoon mong Diyos. Kaya tuparin mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. Sapagkat dinadala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain, ang lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal at ng mga kalaliman na bumubukal sa mga libis at mga bundok. Lupain ng trigo, sebada, puno ng ubas, mga puno ng igos, mga granada. Prutas po ito, ano? Hindi po ito yung pumuputok. Alam niyo po ba yung granada? Yung pomegranate? May nagbigay sa akin to kamakailan. No? Granada, delikado to, no? Baka mamaya magbarilan, putukan tayo. Mga granada, mga puno ng olibo at ng mga pulot. Lupain kung saan nakakain ng tinapay at di ka kukulangin na doon na hindi kukulangin ng anumang bagay. Lupain na ang mga bato ay bakal at makakahukay ka ng tanso mula sa mga burol nito. Kakain ka, mabubusog at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibibigay sa iyo. Mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos. Sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas at mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng magagandang bahay at nakatira sa mga iyon, at kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na at ang iyong mga pilak at ang iyong ginto ay dumami na at ang lahat ng nasa iyo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na mayroong mga makamandag na ahas at mga alakdan at tigang na lupa na walang tubig, na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang papagkubabain at subukan ka at gawin ka ng mabuti sa bandang huli. Huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa inyo, sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Ito po ang salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Minsan pa sa amin pong Tagalog service na ito, Panginoon, mangusap ka po sa amin, tulungan mo po kami na maunawaan ang kalooban mo, Lord God. At hayaan mo sa pagsunod po namin sa iyong kalooban, maging pagpapala po kami sa aming katabi, sa aming pamilya, sa aming kapitbahay, sa mga tao na kapaligid sa amin, higit lalo sa aming bayan. Salamat o Diyos, tulungan mo po ako, palakasin mo po ako, Panginoon, upang maipahayag ko ang iyong salita. Sa pangalan po ni Jesus, Amen at Amen. Pwede bang i-high five nyo muna ang inyong katabi? Kung di nyo kilala, alamin nyo lang yung pangalan, mag-hi naman po kayo. No, baka makasama nyo yan sa parking. No, baka mamaya nag-aaway kayo, hindi nyo alam, pareho pala kayong church. Mga kapatid, our God is the God of abundance. Naniniwala po ba kayo dyan? He is the God of more than enough. And He is the God who is always enough. Hindi po siya napipigilan
ng kalagayan ng ekonomiya ng ating mundo. Hindi po siya naapektuhan ng geopolitics ng mundo. No, magsara man po ang Strait of Hormuz, bumagsak man po ang halaga ng piso kontra sa dolyar, ang Diyos po ay hindi nagpapanik katulad ng nasa kanan mo. Okay? Hindi siya nag-aalala na baka maapektuhan yung kakayanan niya magpala ng kanyang mga anak. Okay? You see, it is in God's character to bless His people. It is in God's heart to bless His people. Naniniwala po ba kayo doon? Ulitin ko po, baka hindi tumanim sa puso natin. Gusto ko pong ito ay talagang tumimo, okay? Tumimo. Tama ba? Tumimo, okay. Maitanim sa ating kokote, mga pang salitang kalye. No? It is in God's character to bless His people. Don't you ever think otherwise. Hindi si Lord, yung pagpapala ng Lord para lang doon yan sa mga ganitong tao, para sa mga pastor lang yan, sana nga. Hindi. Hindi po totoo yun. It is in God's character to bless you and me. Yan po ang puso ng Diyos. Pero katulad po ng isang matalinong ama at responsableng ama, ang gusto po ng Diyos ay ihanda, iprepara ang kanyang mga anak bago po niya bigyan ng kasaganahan. Can you imagine, grade 5 pa lang anak niyo, allowance niya 10,000? Go, no? Di ba? No, malamang mapapahamak ang anak ninyo. Yeah? So, ang gusto natin ihanda natin sila, ganun din po ang Diyos. You see, ang kasaganahan po ay may kaparaanan para i-divert ang ating attention papalayo sa Diyos, patungo po sa iba't ibang bagay, higit lalo po doon sa kasaganahan. Sa halip na atensyon natin nasa Diyos, nandun na sa kasaganahan at sa ibang pang bagay. So, para po ma-prevent ang mga bagay nito, inihayaan po ng Diyos na dumaan po ang kanyang mga anak sa iba't ibang season. Ano yun? Season of not enough, just enough, and more than enough. Okay? At ang Diyos po, hinayaan niyang dumaan tayo dito para matutunan natin yung lessons of the season. Bawat season po, may lesson yan. Okay? Doon po sa unang linggo ng ating serye, sinubok po ng Diyos ang kanyang mga tao doon po sa panahon ng not enough. Gusto po niyang ito medyo nakakabulol, papagpakumbabain. Sa English, mas maikli, to humble them. Ano gusto niyo? To humble them na lang, ano? Okay. He wants to humble them by letting His people go hungry doon pa lang po sa beginning, sa simula ng kanilang journey. In the season of not enough, ang message po ni Lord sa kanila doon sa Deuteronomy 8:3, sabi niya, ano yung message niya? Ito yung message niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sabi niya, gusto namin ng pagkain. Hindi lang dyan nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi, nagmumula sa bibig ng Diyos. Unfortunately, the first generation po ng mga taong lumabas po sa Ehipto, anong ginawa nila? They grumbled. Sabi niyo nga po, grumbled. They grumbled instead of being humble. No? So watch out, mga anak ng Diyos. Okay, sabihin mo, watch out. Sabihin mo sa kanan mo, watch out. Sabihin mo sa kaliwa mo, gising. Okay, watch out. Baka makatulog ka. Okay? Watch out. God wants us to humble in times of not enough rather than to grumble. No? Yung mag-complain ng mag-complain. Last week, on the second part of our series, we talk about the season of having just enough, yung sapat lang. Hindi kulang, hindi sobra, walang gaanong elbow room. Okay? In the season of just enough, ang mensahe po ng Diyos, so verse 5, Deuteronomy 5 and 6, kung paanong dinidisiplina ng tao ang kanyang anak, ay dinidisiplina ka rin ng Panginoon mong Diyos. Kaya't tuparin mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, lumakad ka ayon sa kanyang daan at matakot ka sa kanya.
So kung paano dinidisiplina ng tatay ang kanyang anak, tayo po dinidisiplina ng Panginoon nating Diyos. Ang tama pong response, sabi niya, ay sumunod ka. Tumalima ka sa kanyang mga pinag-uutos at magkaroon ka ng banal na takot sa Panginoon. Okay? Unfortunately, yung first generation, masyado pong matitigas ang ulo at sabi nga po ni Moses sa English, you are such a stiff-necked people. Okay? Ito yung mga taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Bakit? Dahil ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. Nakusang tao mo, ha? Okay? People of God, the humility and discipline are needed para po i-prepare tayo doon sa kasaganahan na inihahanda ng Diyos para sa atin. Okay? Kasi po, sa sistema ng ekonomiya ng Diyos, ang pagpapakumbaba at disiplina ay dapat mauna bago ang kasaganahan, ang pagsunod at takot sa Diyos bago ang kasaganahan. Otherwise, hindi po natin totohanang may enjoy yung paparating na kasaganahan. Okay? Naniniwala po ako ng bawat isa sa atin may nakahanda at paparating na kasaganahan. Amen? Yung nag-amen lang yun na makatanggap. Amen? Lumalakas pagka yung na. At yan po ang topic natin for today. God is about to bring His people inside the promised land. Nandun na po sila doon sa, ano ba yan? Edge. Ano ba sa Tagalog yung edge? Edge. It's the land of abundance. In its literal sense, mga kapatid, hindi ito figurative, literal. Rich land. Agriculture-wise and mining-wise, mayaman na mayaman. Can you imagine yung bato daw doon, bakal? Ibig sabihin po noon, pukpukun mo yung bato, mamimina mo, iron. Sa chemistry, ang tawag, ferrous. Oh, di ba? Sabi niyo, Pastor, huwag na sa chemistry, nai-stress ako. Sabi niya, ang miminahin niyo dyan, ferrous. Mahuhukay niyo dyan, copper. Okay? Hindi ko alam kung may gold, pero sinabi ni Lord, iron and copper. Okay? At yun po yung true measure ng kanilang abundance during those times. Basta mayaman ka sa agriculture, mayaman ka sa mining, mayaman ka. Okay? And His instruction to them, sabi po sa verse 10, sabi niya, ito ang mangyayari sa iyo, kakain ka, mabubusog, sino may gusto niyan? No? Magjajangnam ka, wow, jang yan. Okay. Vikings, ay, luma na yung Vikings. Okay. Sinasabi niya, pagdating mo doon, kakain ka, mabubusog ka. Abundance. At iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang binigay sa iyo. Okay? Yun po yung ideal na mangyayari. Sabi niya, pagdating nyo doon, ganito mangyayari, kakain kayo, mabubusog at pupurihin nyo ang Panginoon. You shall bless the Lord your God sa English. Sabi. You shall thank the Lord and you shall acknowledge Him. You shall praise Him, magnify Him, worship Him, sacrifice to Him. You shall bless the Lord. Pupurihin niyo siya. Pero binibigyan po sila ng warning. Okay? Paalala. Ano, sabi sa verse 11, ito ang sabi sa verse 11, mag-ingat ka sa iyong sarili. Sabi ng matatanda, kuidaw. Nakikarinig niyo pa ba yun? Kuidaw ka. Okay? Mag-ingat ka. Okay? Take care. Beware. Mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos. Yan po ang warning ni Moses. Here's the question. What does it mean to forget the Lord your God?
What does it mean to forget the Lord your God? Ayan. Number 1 is disobedience. By the way, sa Deuteronomy po, lagi nyo may encounter yung salitang the Lord your God. The Lord your God, the Lord your God, the Lord your God. Okay? Meron pong gustong sabihin si Moses dyan. Bakit lagi nilang yan sinasabing the Lord your God? Okay. It is the way of Moses po kasi. Ito po yung kaparaanan ni Moses para paalalahanan sila na ang kanilang Diyos ay si Yahweh. Baka kasi malimutan nila. Paulit-ulit. Yeah. Bagamat minsan tayo mga anak, ayaw natin ng paulit-ulit. Yeah, lalo na sa nanay natin. Yeah. Tama ba yun, Nani? Ayun, yan. Ayaw natin paulit-ulit. So, what does it mean to forget the Lord your God? Is it a matter of mental lapse? Okay? Or a case of forgetfulness dahil po kulang sa tulog, laging puyat, a deficiency in vitamins and minerals? Hindi po. Hindi ito simpleng pagkupas lang ng ating memorya kapag tumatanda na tayo o paglimot sa Diyos. Ang paglimot po sa Diyos ay isang aksyon na may kamalayan. Okay, medyo, ano yung pastor ibig sabihin nun? Sabi yung kamalayan, aware ka, deliberate, sinasadya mo yan. Hindi yan yung parang natumba ka, ay, natumba ako, hindi ko sinasadya. Hindi po. Yung kalimutan mo ang Diyos, deliberate, you are aware of it. Okay? Again, what does it mean to forget the Lord your God? Sabi po sa verse 11, ituloy-tuloy natin. Mag-ingat kasi yung sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at mga tuntunin. So ano ibig sabihin ng to forget the Lord your God? Sabi ko nga po kanina, is basically to disobey. Disobedience. Okay? To forget is to obey. To neglect, to ignore and disobey the instruction of God. Okay? Hindi po yan yung, di ba minsan pagka, halimbawa, yung mga, sabihin natin magkakilala, magkaibigan, okay, tayo mag-shoot up ba? Sabi niya, hindi mo na ako naalala eh. Nalilimutan mo na ako. Ano ibig sabihin nun? Nalimutan yung pangalan, nalimutan na nandyan pala siya. Hindi. Ibig sabihin nun, hindi mo na ako inaasikaso, hindi mo na ako binibigyan ng atensyon, ninineglect mo ako, hindi na ako importante sa iyo. Yun po ang ibig sabihin ng forget. Tama ba mga misis? Mga misis? Ayaw ah. Yung mga chuta ba? Kaya sasabi, hindi mo na ako mahal. Yan. Verse 12. Next. So ano pa ibig sabihin ng to forget? Verse 12. Baka kapag ikay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng magandang bahay at nakatira sa mga iyon, at kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami na, at ang lahat ng nasa ay dumami na, ay magmataas. Pwede yan sa verse 14 na tayo. Ayan, 13, verse 14. Next. Sabi niya, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyong lupain sa Ehipto. Pastor, paano ba yung nagmamataas ang puso? Paano ba yon? Tumutungtong sa upuan? Hindi. Sa verse 17 po, pinaliwanag yan. Mas madali nating maintindihan. Although madali naman po talagang intindihin yan. Verse 17, click! Sabi niya, huwag mong sabihin sa iyong puso ang aking kapangyarihan. Ayan, wala ba? Hindi. Wala? Okay, sige. 18, sige. 17 tayo. Babasahin ko na lang po. No? Pasensya na, medyo puyat po ako eh. Kaya medyo kawawa naman sila. No? Basta, napuyat ako. Ewan na sabihin kung bakit.
Verse 17, huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Yun po ang ibig sabihin ng nagmamataas ang iyong puso. Ibig sabihin po nun, in simple word, in English, it's pride. Sabihin nyo nga po, pride. May kakilala ba kayong may pride? No? Okay, magsikuhan. Yeah. Yung laging me, myself, and I. Ang kwento palagi yung accomplishment niya, yung ginawa niya, kung gaano siya kagaling. Okay? Sabi niya, may power. Ang kapangyarihan ko, ang lakas ko, yung talino ko, ako ang dahilan. Bakit ako yumaman? Dati, matapang kang dinideklara mo, kinikilala mo ang Diyos sa lahat ng iyong mga gawa. Praise the Lord, ang galing ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. It's all by the grace of God. It's by the strength of God. Ngayon wala na, me, myself, and I na. Mas nangingibabaw na yung pagtataas ng bangko mo. Yeah. These are the people who claim to be self-made. Nakarinig na po ba kayo ng gano'n? I am a self-made man. Talaga lang? So walang part si Lord doon? Kasi pag sinabi niya self-made man, ako lahat yan. Walang tumulong sa akin. To the point, you're no longer giving glory and acknowledging God. Nalimutan mo na ang Diyos ang nagbigay ng lakas, talino, idea sa iyo. When we celebrate more, when we highlight more our human ingenuity, our hard labor, at pagkatapos po yung pagkilala sa Diyos, parang, alam niyo yung PS lang, yung sa sulat, PS. Parang ganun na lang yung pagkilala sa Diyos. O kaya naman parang, kapag meron kang long speech ng kung gaano ka kagaling, tapos sa end, sasabihin mo, in Jesus' name, amen. Parang ganun lang. Ganun yung nangyayari. Pride. So what does it mean to forget the Lord? Just to have a pride. Third, Deuteronomy 8:19, at kapag kinalimutan mo ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay sumunod sa ibang Diyos at paglingkuran mo sila at sinamba mo sila, ay aking tapat na binabalaan kayo sa araw na ito, kayo'y tiyak na malilipol. What does it mean to forget the Lord? Diyan po sa verse na yan, ibig sabihin lang po nun, idolatry. Kapag kinalimutan mo ang Diyos, sumunod ka sa ibang Diyos, pinaglingkuran mo sila, sinamba mo sila. Okay. Pastor, ano ba yung idolatry na yan? Ito po ba yung lumuluhod ako sa idol? Kasama po yun. Okay. Pero sa Biblia po, ang idolatry po, tingin po kayo sa akin lahat, Kasi pag sinabing idol, ang akala natin dalawang bagay lang. Yung merong imahe, tas luluhod tayo, o kaya naman humihiyaw tayo doon sa mga kumakanta, ay, idol! Ano ba tong idol na to? Ano ba yung idolatry? Ito po yung walang habas na paghabol sa mga bagay o mga tao nang higit pa sa inuukol natin sa Diyos. Okay? Yung handa kang mag-effort, isang tabi at isakripisyo ang lahat para lang makamtan mo o mapasayo ang bagay o tao na ginugusto mo. Yan po ay isang anyo ng pagsamba. Ito po ay idolatry. Okay? Tao o bagay. Yung business mo pwedeng maging idol. Your pleasure can be an idol. Yung willing kang i-forgo yung Sunday service para lang sa isang business appointment. Okay? Pwede naman sa umaga, alas 8 ng umaga appointment, itataon mo ng 1:00. Hindi, may appointment ako. Or nakakalimak ka na vacation trip in a month. Tapos ang Sunday service mo isa lang sa isang buwan. Late pa.
Darating kalagitnaan ng preaching. At pag sinabi ng pastor, let's all stand up and we'll conclude in prayer, siya pa yung unang lumalabas. Buti na lang wala sa Victory Parañaque nun. Dati po meron. At least wala sa launa. Hindi, I thank God kasi dati nakikita ko yun, ngayon hindi na. Yung once I ask the people to stand up, they don't readily yung umiiska po ba. Okay? Idolatry. Hindi lang po yan yung literal na idol or image, marami po yung form. Kahit po pamilya natin, asawa natin, boyfriend, girlfriend ba, yung syuta, pwedeng maging idol. Kahit best friend. Hello? Maniwala po kayo sa akin. Kahit best friend, pwedeng maging idol. Anything that replaces God in your heart is an idol. Yung pangarap mo, pwedeng maging idol. Ano sabi ng verse 11? Kanina pa natin binabasa, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka malimutan ng Panginoon. Ang sinasabi ni Moses, naku mga Israelita, natatakot ako para sa inyo. Yun po yung ibig sabihin sa English ng lest, L-E-S-T, lest. Be careful, take care, lest you forget the Lord. Sabi niya, natatakot ako para sa inyo. Baka malimutan niyo si Yahweh na inyong Diyos. Dati po sa EDSA, naglagay ang MMDA ng karatula, mag-ingat, nakamamatay. Marami pa rin pong tumatawid. Pinalitan ng MMDA. Sabi niya, mag-ingat, may namatay na dito. Okay. Sinasabi ni Moses, mag-ingat, baka makalimot ka. Because people have the proclivity, the tendency, meron siyang leaning, kapag hindi tayo aware, to ignore, to neglect God, at ipursu natin ang ibang bagay o ibang tao, higit pa sa Diyos. Kaya paulit-ulit po si Moses, mag-ingat kayo. Yeah? Mag-ingat kayo. Natatakot ako para sa inyo. Baka makalimot kayo. Yan po ang problema ng tao. Anong solusyon? What's the solution? Verse 18. Sabi ng verse 18, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos. If the problem is forgetting, the solution is the opposite of it. And what is that? To remember. To remember. Now, the question is, what does it mean to remember the Lord your God? No? Ayun na naman yung the Lord your God. If to forget is disobedience, to remember is to obey God's command. Okay? Hindi lang yung maaalala mo siya kada pag ay naalala ko si Lord. Hindi. It is to obey God's command. Verse 6, kaya sabi niya, kaya't tuparin mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot sa kanya. Verse 11, mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas, mga tuntunin na aking iniutos sa araw-araw. Yeah. So to remember God is to obey His instructions. To give importance doon sa kanyang mga pinag-uutos sa atin. Yeah? Alam niyo isang bagay na yung kami po bilang mga magulang, mga anak dito, no? Nararamdaman namin na binibigyan kami ng importansya ng aming mga anak kapag kayong hinabili namin, yung sinabi namin, sinusunod. Oh, anak, makinig ka, sabi ni nanay. Ganun po talaga yun. Yung sumunod kayo, to remember. Second, what does it mean?
To remember is to acknowledge Him, praise Him, bless Him. Compare po natin ang verse 10 at ang verse 12 to 14. Tingnan po ninyo Verse 10. Ito na yung salita. Ito yung ideal. Sabi niya, pag pumunta kayo sa lupang pangako, ano mangyayari? Kakain ka, mabubusog, papupurihan ng Panginoon. Halinaw. Anong una? Papupurihan ng Panginoon. Okay. Ito yung kabaliktaran. Sabi niya, ito yung kinakatakot ko. Verse 12. Baka kapag ikaw ay nakakain ka na, busog ka na, at sabi niya, nagbigay pa siya ng iba't ibang mga illustration kung ano ibig sabihin nun. Nakapagtayo ng magandang bahay, nakatira sa iyo, etc., etc. Verse 14. Ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. Okay. Sabi niya, kakain ka, mabubusog, papupurihan. Pero ang kinakatakot ko, pag nakakain ka, nabusog, malilimutan. So ano kabaliktaran ng to forget? To remember. So dito, to forget, makalimutan, ang katapat niya, sabi niya, papupurihan mo ang Panginoon. At ang ibig sabihin ng papupurihan mo ang Panginoon is to verbally magnify God, thank God, acknowledge Him, praise Him. To be grateful to Him. Yan po ang ibig sabihin ng remembering the Lord. Maliit na bagay, malaking bagay, Lord, thank you. Nagising ka, Lord, every gising is a blessing. Thank you. Yeah. Nakasakay ka ng jeep, Lord, thank you. Kahit strike, nakasakay ako ng jeep. Yeah. Lord, salamat, wala pa akong masakyan na jeep, pero buti na lang hindi umuulan. Meron dalawang magkapatid, dinatnan, kanin lang. Sabi ng panganay, pambihirang buhay. May kanin ka nga, wala namang ulam. Dumating yung bunso, sabi niya, kung walang ulam, buti na lang may kanin. Thank you, Lord. Pag ibig sabihin nung you remember God, you always praise Him in small things, in big things. In good times, in bad times. Sabi niya, I will be on your side forevermore. To acknowledge that Yahweh our God is the source of everything. And maging grateful tayo sa Kanya, papurihan natin siya sa Kanyang kabutihan. Our job, our businesses, our investment portfolios, ito po mga kapatid, channel lang ito ni Lord, daluyan lang ito ni Lord, conduit lang nito Lord para dumalo yung kasaganahan. Si Lord talaga yung tunay na source. Kaya ina-acknowledge mo, Lord, sa ito galing. Lord, yung increase ko, galing sa'yo. Lord, yung bonus ko galing sa'yo. Lord, nakakota ako dahil sa'yo. Yeah. Lord, lagpas ako sa kota ko dahil sa'yo. Lord, may bagong kliyente dahil sa'yo. Ang paborito mong kanta. Next. If to forget is to worship idols or idolatry, to remember is to worship God alone. To remember is to worship God alone. Now, tingin kayo ulit sa akin. Listen to me carefully. Sa panahon po natin, 2026, hindi lang sa Victory, pati sa CCF, GCF, at lahat pa ng may F, Baptist, Methodist, halo-halo na. Kapag sinabi pong worship, madalas kaysa hindi, ang naiisip natin, pag-awit. Madalas. Ay, mag-worship tayo sa Lord, taas natin na kamay. Hallelujah, you have won the...
awit. Okay? At minsan nga, kabisado na natin sa church kung paano yung worship service. 2 fast song yan, 2 slow song. At dahil ako hindi ako mahilig sa fast song, pwede na ako dumating doon sa slow song na lang. Kaya late na lang ako. At least naka-attend pa rin ako ng worship. Ayan. Ayan. We have reduced worship into songs. Lahat po, sa totoo lang po, lahat ng nangyayari dito sa ating liturgy, sa ating worship service, is a worship. Kaya sinasabi natin, pagdating ng offering, we will worship God in our giving. We will worship God in our sacrament. Everything is worship. In fact, lahat ng ginagawa natin is worship unto the Lord. Whether you eat or you drink, sabi ni Paul, do it for the glory of God. Worship. But, eto na, may but na, gising na, in the Old Testament, worship is never complete. Okay? Without sacrifice. Sabihin nyo nga po, mas malakas. Worship is not complete without sacrifice. And I mean burnt sacrifice in particular. That is why, doon po sa wilderness, doon sa first generation of Israelites, ibinigay po ng Diyos yung kanyang batas, yung kanyang instruction, including yung mga different sacrifices na dapat nilang gawin at yung mga offering na dapat nilang ibigay. Ito po ay integral part ng kanilang panambahan sa Diyos. Hindi sila pwedeng lumapit sa Diyos nang walang sacrifice. Hindi lamang po burnt sacrifices ito, offerings, tithes. Pero binigyan din sila ng Lord ng instruction. Ito po ay form of discipline nila. Kasi nung nasa Egypt sila, wala silang konsepto ng ganun eh. Okay? Wala silang konsepto ng tithes, wala silang konsepto ng sacrifice, wala silang konsepto ng offer, wala. So now, sabi niya, okay, ganito ang gagawin nyo. This will be your discipline in life. Pagdating nyo doon, ganito dapat. Sabi niya, you will lend to the poor. Pag nag-aani na kayo, huwag niyong aanihin lahat. Yung mga nasa edge, ititira nyo para sa mga mahihirap, sila magagather noon. Gaya ng kwento ng Book of Ruth. You will take care of the weak, yung mga orphans at yung mga widows. Okay? Pag Jubilee Year, anong gagawin ninyo? Lahat ng utang, ika-cancel. Yung lahat ng mga naging alipin dahil sa utang, palalayain. Kaya sabi ni Jesus, ewan ko kung naalala nyo to, tingin kayo sa akin, sabi niya, pag may lumapit sa inyo nangangailangan, pautangin ninyo. Pastor, parang hirap. Ano ba konsepto nun? Tingin kayo sa akin ulit, ito yung context nun. Kasi po, pagdating ng 7th year, ika-cancel lahat ng utang. Ika-6th year na mangungutang. Sabi nyo, huwag na, uy! Utang ka sa akin 1 milyon. Mababayaran mo ako ng 100,000. Pagdating ng 7th year, cancel na utang mo. Ay, huwag na. Naintindihan? Sabi ni Lord, pagdating ng Jubilee Year, kailangan cancel yung utang. Sila parang talagang naghihimagsik yung kalooban siguro. Ano? Pero part yun ng kanilang discipline. Kasi that's part of the way of life, the way of worship unto God. Okay? Pinapahinto na ako. Okay, let's pray. Okay. Ito, matatapos na ako. Worship should not just be mere words. Because we cannot worship without sacrifice, mga kapatid. Let me clarify this again. Si Lord ba in need ng ating mga pera, salapi at mga sakripisyo? Sabi po Psalm 50 verse 9 to 10, I will not accept a bull from your house or goats from your folds, for every beast of the forest is mine, the cattle of 1,000 hills. Akin lahat yan, hindi ko kailangan yung offer ninyo. Psalm 51 verse 16, for you will not delight in sacrifice or I would give it. You will not be
pleased with a burnt offering. Hindi nasa-satisfy si Lord sa ganun. Verse 6 ng chapter 14 ng Psalm, in sacrifice and offering you have not delighted. So bakit nga mayroon pang kailangan sacrifice? Hindi naman pala kailangan ni Lord yun. Para kay Lord ba yun? Hindi po. Actually, para sa atin yun. Yeah. Bakit kailangan mag-sacrifice? Para maalala natin ang Panginoon? Because every sacrifice, tingin kayo, sabi niya, remember me, you have to obey the law, worship me. How? Sacrifice. Because every sacrifice, listen, every sacrifice points to the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Sa Old Testament, binibigyan na sila ng pahiwatig ng Diyos sa mga sakripisyong ibibigay nila. Ito yan. Pagdating po ni Jesus, lahat sila, wow, yun pala yun. Kaya niya, remember me, sacrifice ka. Because it points to Jesus. Unang Korinto 11:23 hanggang 26, lagi po natin ito sinasabi pag may sacrament tayo, yung communion. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo at dinampot ang tinapay. At nang siya'y magpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabing, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabi sa English, sa ibang translation, when you do this, remember me. Sa ganyan ding paraan, kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo tuwing kayo iinom sa pag-alaala sa akin. Every sacrifice back then points to the sacrifice of our Lord Jesus Christ. And therefore, when we sacrifice to the Lord, whatever that is, in whatever form that is, tithes, offering, mission gift, support to the church, support to the poor, whatever, love the city, or yung paglilingkod nyo dito, pagmiministry nyo dito. Whatever sacrifice that is an acknowledgement that it is Jesus who first sacrificed. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So bakit kailangan alalahanin? At for what end? Okay, ito talaga, tatapusin ko na talaga to. Magre-repent na lang ako mamaya. Verse 18, balikan natin verse 18. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang kanyang pagtibayin ang kanyang tipan na ipinangako sa inyong mga ninuno. Remember the Lord, sabi, recap natin, we remember the Lord by obeying His commands, to acknowledge Him as the source, praising Him, thanking Him, being grateful to Him, worship Him with sacrifice. Para ke? For what end? Anong gusto mangyari ni Lord? Ano ba yung goal niya? Sabi niya, upang kanyang pagtibayin ang kanyang tipan. Sa English, covenant. When you say covenant, it's the relationship. All along, God was thinking of His covenant with His people. You see, the goal is not to bring them to the promised land, but to know Him as their Lord, their God. Kaya paulit-ulit si Moses, the Lord your God, the Lord your God, the Lord your God. He is a covenant-making, promise-keeping God. So now, what do we do when we come to the season of abundance? Babasahin ko lang po yung verse dahil ito is self-explanatory. Sino po, ulitin ko, magtaas kayo ng kamay, nakikita kayo ni Lord. Sino ang gusto ng abundance? Sino nagpe-pray ng abundance? Okay. Pag binigay ba ni Lord, alam nyo na kung anong gagawin. Talaga lang ha. Yung iba pastor, alam kong gastusin. Ito po ang sinasabi. Pag abundant ka na, pinayaman ka ni Lord,
Unang Timoteo 6:17 hanggang 19. Ang mayayaman sa sanlibutan ito, sino gusto maging mayaman? Yung nagtaas lang, Lord. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo, Timoteo, na huwag magmataas, huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Yan po ang una. Pangalawa, dapat silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa. Bukas palad at handang mamahagi. Sa gayoy, magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa inaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Bakit natin gagawin ang lahat na to? Bukas palad, tutulong sa mahirap, etc. Sabi niya, upang makapanghawak sa tunay na buhay. Sa English po, so that they may take hold of that which is true life. Sa Greek, Zoe life. Not just a life of abundance, but Zoe life. At ano ang sabi ni Jesus patungkol sa Zoe life? Eternal life po yan, sabi niya. John 17:3. May I call on the music team, please? At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na sinugo. Yan po ang tunay na abundance, tunay na buhay. Yung makilala natin si Lord. Kaya ang goal ni Lord hindi yung abundance, hindi yung promised land, kundi yung relationship natin sa Kanya. So, do not run after abundance. Run after God. Abundance is just a bonus. Amen. Alam ko gusto natin ng bonus, pero bonus lang po talaga yun. Yung pinaka-importante sa lahat, si Lord at yung relationship natin sa Kanya. Amen? Tayo po tayong lahat. We will worship God through giving. Magre-respond tayo. I will pray first, and then after that we will collect our offering. May I have the envelope, please? Hawakan niyo po ang inyong mga envelope. Alam ko yung iba, QR code, online, bank transfer, yung iba, envelope. But just as an act of faith, hawakan po ninyo ang envelope niyo. May laman o wala, okay lang po yan. Worship is not complete without sacrifice. At alam ko po marami sa inyo sa pagbibigay ng inyong mga ikapo, sakripisyo talaga. Mas inuuna nyo ang Panginoon, and I want you to know, God is pleased. Para dun po sa mga iba na hindi nyo pa nagagawang maibigay yung the best para kay Lord, I challenge you. Ulitin ko, hindi kailangan ni Lord ang pera natin. Sa totoo nga po, nakapag-Love the City tayo, malaking portion po doon hindi galing sa church. Outside. Hindi kailangan ni Lord ang pera natin. Pero ang kailangan niya, pagsunod mo sa Kanya. Kasi inihahanda ka niya para sa isang kasaganaan. Sabi niya, dahil pag dumating ang kasaganaan, hindi ka handa, natatakot akong baka malimutan mo ako. Amen? Lift up your envelope. Lord, may we never neglect you. May we never ignore you. May we never worship things, people, idols in our lives. But we will worship you alone. And even, Lord God, in the part of giving, we want to worship you. We want to acknowledge you are our source. Our jobs, our businesses, our passive incomes, our portfolios, Lord, these are just channels. Daluyan lamang ito, Panginoon.
Hindi kami tumitingin sa tao, hindi kami titingin sa aming mga magulang na siyang magtutustos ng aming pangangailangan. Lord, Ikaw ang titingnan namin. At hayaan mo po, Panginoon, yung pagtitiwalang ito ay magsilbing isang masamyong pagsamba, masamyong sakripisyo sa iyo. And Lord, I pray in the name of Jesus that you will open the floodgates of heaven and bring us to the land of promise, to the land of abundance. And then we will eat, be full, not forget you, but instead to bless your name forever and ever. Lord, lahat po ng mga nakasulat na panalangin sa envelope na ito, ikaw po ang tumugon. Ayon sa iyong kapanahunan, ayon sa iyong kalooban. Lord, ito man po ay about relationship, patungkol po sa negosyo, patungkol sa pagtatrabaho, tungkol sa board exam, tungkol sa sakit, karamdaman, pangangailangan sa pera, Panginoon, suliranin sa relationship, Panginoon, ikaw po ang tumugon ayon sa iyong mayamang biyaya. Lord, mga pangarap, mga pangakong gusto nilang tuparin sa kanilang magulang, Lord, whatever the case, ikaw po ang tumugon sa mga panalangin ito. Kasama po ang aming mataimtim na pagsamba sa iyo. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.